Hindi mo kailangang maging artista para magustuhan ng babae. Sa katunayan, may mga lalaking hindi kagwapuhan pero sila pa rin ang laging pinipili. Bakit? Ang pagiging gwapo ay hindi lang nakabase sa mukha. Ayon sa psychology, maraming babae ang mas na-attract sa ugali, kumpiyansa, at kung paano dalhin ng isang lalaki ang kanyang sarili. Kaya kung iniisip mong hindi ka pinagpala sa looks, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil may mga burida kaya mong baguhin na maaaring magpataas ng iyong attractiveness. Una, ang kumpiyansa o confidence. Isa ito sa pinakamalakas na katangian na nakakapagpataas ng atraksyon. Kapag ang isang lalaki ay may kumpiyansa sa sarili, mas nagmumukha siyang kaakit-akit sa paningin ng iba. Ngunit tandaan, iba ang confidence sa kayabangan. Ang tunay na confidence ay ang pagtanggap sa sarili kahit alam mong hindi ka perpekto. Hindi mo kailangang magpanggap na mayaman, sikat o sobrang pogi. Ang pagiging komportable sa sarili mo ay sapat na. Pangalawa, alagaan ang iyong sarili. Hindi man tayo makakapili ng mukha na ipinanganak sa atin. May kontrol tayo kung paano natin aalagaan ang ating katawan. Ang simpleng pagiging malinis, maayos manamit, mabangong katawan, maayos na hairstyle ay malaking bagay na. Maraming babae ang nagsasabing mamahalaga sa kanila ang pagiging malinis at presentable kaysa sa sobrang gwapo, ngunit hindi naman marunong mag-alaga sa sarili. Pangatlo, paunlarin ang iyong personalidad. Ang magandang sense of humor, pagiging mabait, at marunong makinig ay ilan lamang sa mga katangiang hinahanap ng maraming babae. Ang isang lalaking marunong magpatawa at magbigay ng magandang pakiramdam sa iba ay kadalasang mas naaalala kaysa sa lalaking umaasa lamang sa kanyang hitsura. Pangapit, magkaroon ng direksyon sa buhay. Ayon sa psychology, natural na naa-attract ang tao sa mga taong may pangarap at layunin. Hindi mo kailangang maging mayaman agad. Ngunit ang pagkakaroon ng pangarap at pagsisikap upang maabot ito ay nagpapakita ng determinasyon at maturity na lubhang kaakit-akit para sa maraming babae. At panghuli, matutong respetuhin ang babae at ang iyong sarili. Ang respeto ay pundasyon ng anumang magandang relasyon. Kapag marunong kang rumespeto sa damdamin, opinyon at hangganan ng isang babae, mas mataas ang posibilidad na makita kanyang espesyal. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi lahat ng babae ay pare-pareho ng pamantayan sa kagwapuhan. Everyone see the attraction, edit lingwaing ta sa mukha, kundi nararamdaman sa kung paano mo tratuhin ang sarili mo at ang ibang tao. Kaya sa halip na mag-focus sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin, mas pagtuunan mo ng pansin ang pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Dahil minsan, ang pinakagwapong lalaki ay hindi ang may pinakamagandang mukha, kundi ang may pinakamagandang pagkatao. Ngunit may isa pang mahalagang aspeto na kadalasang hindi napapansin ng maraming lalaki. Ang tinatawag na emotional intelligence, psychology. Seryoso ang kakayahang maunawaan at makontrol ang sariling emosyon habang naiintindihan din ang nararamdaman ng ibang tao. Yung may lalaking may mataas na emotional intelligence ay mas madaling makabuo ng malalim at matatag na koneksyon sa isang babae. Halimbawa, kapag ang isang babae ay may problema, hindi palaging solusyon ang kailangan niya. Pinsan gusto lang niyang may makinig at umunawa sa kanya. Kapag marunong kang makinig nang hindi agad humuhusga o nagbibigay ng opinyon, mas nararamdaman niyang mahalaga siya. Tuwiin sa psychology, ang pakiramdam na naiintindihan at pinahahalagahan ay isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit naa-attract ang isang tao. Isa rin sa mga katangiang nakakadagdag ng attractiveness ay ang pagiging independent. Ang isang lalaking may sariling buhay, sariling mga pangarap, at sariling mga interes ay kadalasang mas kaakit-akit. Bakit? Dahil ipinapakita nito na kaya niyang maging masaya kahit mag-isa at hindi niya inaasa ang buong kaligayahan niya sa ibang tao. Sa madaling salita, hindi siya needy. Sa katunayan, ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang sobrang paghingi ng atensyon, ng palaging pagiging available ay maaaring magpababa ng attraction. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang magpakipot o maglaro ng isip. Ang ibig sabihin lamang nito ay mahalagang magkaroon ka rin ng sariling mundos, mga hobby, kaibigan, at personal na layunin. Bukod dito, mahalaga rin ang body language. Kahit hindi ka nagsasalita, may ipinapakita na agad ang iyong kilos sa ibang tao. Ang simpleng pagtayo ng tuwid, pakikipag-eye contact, at natural na pagngiti ay maaaring magbigay ng impresyon na ikaw ay kumpiyansa at approachable. Sa kabilang banda, ang palaging pagyuko, pariwas ng tingin,
at saradong postura ay maaaring magpakita ng kawalan ng kumpiyansa. Isa pang sikreto ayon sa psychology ay ang pagiging totoo sa sarili. Maraming lalaki ang sinusubukang baguhin ang kanilang buong pagkatao para lamang mapansin ng isang babae. Ngunit kadalasan hindi ito nagtatagal. Yung pagpapanggap ay nakakapagod at maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Tuwing may stong ay magkagusto sa totoong ikaw kaysa sa bersyon mong gawa-gawa lamang. Tandaan, hindi mo kailangang habulin ang lahat ng babae upang patunayan ang iyong halaga. Ang tunay na layunin ay hindi ang magustuhan ng lahat, kundi ang maging isang lalaking may magandang karakter, mataas na respeto sa sarili, at may malinaw na direksyon sa buhay. Kapag nagawa mo iyon, hindi lang babae ang makakapansin sa iyo, pati ang mga tao sa paligid mo ay rerespeto at hahangaan ka rin. Ngunit may isa pang mahalagang aspeto na kadalasang hindi napapansin ng maraming lalaki. Ang tinatawag na emotional intelligence, psychology. Seryoso ang kakayahang maunawaan at makontrol ang sariling emosyon habang naiintindihan din ang nararamdaman ng ibang tao. Yung may lalaking may mataas na emotional intelligence ay mas madaling makabuo ng malalim at matatag na koneksyon sa isang babae. Halimbawa, kapag ang isang babae ay may problema, hindi palaging solusyon ang kailangan niya. Pinsan gusto lang niyang may makinig at umunawa sa kanya. Kapag marunong kang makinig ng hindi agad humuhusga o nagbibigay ng opinyon, mas nararamdaman niyang mahalaga siya. Tuwiin sa psychology, ang pakiramdam na naiintindihan at pinahahalagahan ay isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit naa-attract ang isang tao. Isa rin sa mga katangiang nakakadagdag ng attractiveness ay ang pagiging independent. Ang isang lalaking may sariling buhay, sariling mga pangarap, at sariling mga interes ay kadalasang mas kaakit-akit. Bakit? Dahil ipinapakita nito na kaya niyang maging masaya kahit mag-isa at hindi niya inaasa ang buong kaligayahan niya sa ibang tao. Sa madaling salita, hindi siya needy. Sa katunayan, ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang sobrang paghingi ng atensyon na palaging pagiging available ay maaaring magpababa ng attraction. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang magpakipot o maglaro ng isip. Ang ibig sabihin lamang nito ay mahalagang magkaroon ka rin ng sariling mundos, mga hobby, kaibigan, at personal na layunin. Bukod dito, mahalaga rin ang body language. Kahit hindi ka nagsasalita, may ipinapakita na agad ang iyong kilos sa ibang tao. Ang simpleng pagtayo ng tuwid, pakikipag-eye contact, at natural na pagngiti ay maaaring magbigay ng impresyon na ikaw ay kumpiyansa at approachable. Sa kabilang banda, ang palaging pagyuko, paniwas ng tingin, at saradong postura ay maaaring magpakita ng kawalan ng kumpiyansa. Isa pang sikreto ayon sa psychology ay ang pagiging totoo sa sarili. Maraming lalaki ang sinusubukang baguhin ang kanilang buong pagkatao para lamang mapansin ng isang babae. Ngunit kadalasan hindi ito nagtatagal. Yung pagpapanggap ay nakakapagod at maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Tuwing may stong ay magkagusto sa totoong ikaw kaysa sa bersyon mong gawa-gawa lamang. Tandaan, hindi mo kailangang habulin ang lahat ng babae upang patunayan ang iyong halaga. Ang tunay na layunin ay hindi ang magustuhan ng lahat, kundi ang maging isang lalaking may magandang karakter, mataas na respeto sa sarili, at may malinaw na direksyon sa buhay. Kapag nagawa mo iyon, hindi lang babae ang makakapansin sa iyo, pati ang mga tao sa paligid mo ay rerespeto at hahangaan ka rin. May isa pang konsepto sa psychology na tinatawag na halo effect. Ito ay ang tendensya ng tao na ipagpalagay na kapag maganda ang isang katangian ng isang tao, malamang na maganda rin ang iba pa niyang katangian. Halimbawa, kapag ang isang lalaki ay mukhang malinis, tuyos ka namin, and moral, mas malaki ang posibilidad na isipin ng ibang tao na siya ay responsable, mabait, at mapagkakatiwalaan kahit hindi pa nila siya lubos na nakikilala. Dahil dito mahalagang pagtuunan ng pansin, hindi lamang ang hitsura, kundi pati na rin ang kabuuang impresyon na ibinibigay mo sa ibang tao. Ang simpleng pag-aalaga sa sarili, tamang pananamit, at magandang asal ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa paraan ng pagtingin sa iyo ng isang babae. Ngunit bukod sa panlabas na anyo, may isa pang katangian na madalas hinahangaan ng maraming babae, ang pagiging emotionally stable. Ang isang lalaking madaling magalit, sobrang seloso o hindi marunong kontrolin ang emosyon ay maaaring makapagbigay
ng pakiramdam ng kawalan ng seguridad. Sa kabilang banda ang lalaking kalmado, marunong makipag-usap ng maayos at kayang harapin ang problema ng may pag-iisip ay kadalasang mas kaakit-akit. Yun sa psychology, natural na naghahanap ang tao ng seguridad sa isang relasyon. Hindi lamang seguridad sa pera o material na bagay, kundi emosyonal na seguridad. Gusto ng maraming babae ang lalaking kaya silang respetuhin, suportahan, may tratuhin ng may pagmamahal kahit sa mahihirap na sitwasyon. Isa rin sa mga bagay na nagpapataas ng attractiveness, ito ang pagkakaroon ng magandang social skills. Hindi mo kailangang maging pinakamaingay sa grupo para maging kaakit-akit. Ang mahalaga ay marunong kang makisama, makinig, makipag-usap ng maayos sa ibang tao. Ang mga taong marunong makitungo sa ibang klase ng tao ay kadalasang nag-iiwan ng positibong impresyon. Bukod dito, mahalagang matutong tanggapin ang pagtanggi o rejection. Maraming lalaki ang nawawalan ng kumpiyansa kapag sila ay hindi nagustuhan ng isang babae. Ngunit ang katotohanan ay normal lamang ang rejection. Hindi dahil hindi ka pinili ay ibig sabihin wala ka ng halaga. Sa psychology, hindi lahat ng tao ay magiging compatible sa isa't isa. At ayos lamang iyon. Sa halip na isipin na may mali sa iyo, mas mabuting tingnan ang rejection bilang bahagi ng proseso ng buhay. Ang mga lalaking marunong tumanggap ng pagkatalo at patuloy na nagpapabuti sa kanilang sarili ay kadalasang mas nagiging matatag at mas kaakit-akit sa pagdaan ng panahon. At tandaan, ang tunay na layunin ay hindi lamang maging gwapo sa paningin ng babae. Siniwas mahalaga ay maging isang taong may magandang karakter, may respeto sa sarili at may kakayahang magbigay ng positibong impluensya sa ibang tao. Dahil sa huli, ang panlabas na anyo ay maaaring magbago, ngunit ang magandang pagkatao ay nananatili at siyang tunay na nagiging dahilan kung bakit hindi ka basta-basta nakakalimutan ng isang tao. Bago matapos ang video na ito, gusto kong ipaalala sa iyo na ang pagiging gwapo ay hindi lamang tungkol sa mukha, taas katawan o kung gaano kamahal ang mga gamit na suot mo. Maraming lalaki ang lumalaki na naniniwalang kailangan nilang maging perpekto para mapansin o magustuhan ng babae. Ngunit ipinapakita ng psychology na ang tunay na attraction ay mas komplikado kaysa sa simpleng pisikal na anyo. Ang kagwapuhan ay hindi isang permanenteng estado. Siniwati sir ni kombinasyon sa kumpiyansa, magandang pag-uugali, tamang pag-aalaga sa sarili, emotional na maturity, at kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili at ang mga taong nasa paligid mo. Maaaring hindi mo kontrolado ang lahat ng aspeto ng iyong panlabas na anyo, ngunit kontrolado mo kung paano ka mag-isip, kumilos at magpakita ng respeto sa kapwa. Kung may isang bagay kang dapat tandaan mula sa video na ito, sana ay ito, huwag mong gawing sukatan ng iyong halaga ang opinyon ng ibang tao. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao o para lang matanggap o magustuhan ng isang babae. Yung yamang tao ay hindi naghahanap ng perpektong mukha. Hinahanap niya ang isang taong totoo, may respeto, may pangarap, at may mabuting puso. Sa halip na gugulin ang lahat ng oras mo sa paghahanap ng paraan para magustuhan ka ng iba, subukan mong ituon ang iyong oras sa pagpapabuti ng iyong sarili. Mag-aral ng bagong kasanayan, alagaan ang iyong kalusugan, magtrabaho para sa iyong mga pangarap at maging mabuting tao araw-araw. Dahil kapag naging pinakamahusay kang bersyon ng iyong sarili, natural na mapapansin at ma-appreciate ka ng tamang mga tao. At tandaan mo rin, hindi sukatan ng pagiging lalaki ang dami ng babaeng nagkakagusto sa iyo. Ang tunay na sukatan ng pagiging isang mahusay na lalaki ay kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili. Kung paano mo tinatrato ang ibang tao, kung paano ka nananatiling mabuti kahit walang nakakakita. Marahil hindi mo makukuha ang atensyon ng lahat at ayos lang iyon. Dahil sa mundong may bilyong tao, hindi mo kailangang magustuhan ng lahat. Ang mahalaga ay maging totoo ka sa iyong sarili at patuloy kang lumago bilang tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa channel na ito. Click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga usapan tungkol sa psychology, self-improvement at mga sikreto ng pag-uugali ng tao. At tandaan, ang tunay na kagwapuhan ay nagsisimula hindi sa salamin, kundi sa isip, puso at pagkatao. Hanggang sa susunod na video, ito ang Psychology of PH at magkita-kita tayo sa susunod nating pagtalakay.